O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panahon. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Tap on you in Welcome po sa programa Aramon Nyato Unyang Bungal Daw na Ininin Friday. moon is bright. I'm gonna knock and ring and tap and Sabi nila, thanks God it's Friday. gonna knock on your door. Sa mga mister, Wake up the town. wag nang dumaan sa kung saan pa after 5 ha. Uwi na agad Like the love para magkaroon ng mahabang quality time with the family. with me. Ako po sa lingkod, Mardela Day, ibang salit sa nabirotiyan. Diba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot, kasarabay po dyan siyempre ang bulos ko ng impormasyon na magalit sa Law sa Pagyan Mega Force Patrol. There. Yaon dyan siyempre, ang tuya pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District. On your bell. Pading Jomar Bien sa 1st District. Nagari siya If you don't from Santo Domingo to Tuwi and vice versa. whisper right up Partner Alarmario, dyan po sa City Hall. Doon man si Angel Mustaza sa Legazpi Port District, as in sa Regional Center Site. Bantang Daraga Area, Joshua James Bino, as in ang bunso. Yan po mga tugang sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala. Hey little girl. Galado Technical, katuwang na po dyan si Ronald Baldo. Bantang sa DCGB Social Media Department, so yan pong IT. How? Yan dyan mga tugang si Jerome Nico Martinez. There. Sa newsroom, Hey, I'm gonna Papa Mars Angels, kompleto. bring on your Jenny Matthew Valyaran, on your wind. Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Come out. Kami po kapos, pinapawan ni sarang morning. Minasaludar mga kabayan. Sana po, ano man ito yung kinikibusan mo niyan. Gonna knock, Hain man kamo sa mundo. knock and ring and tap and Sana'y okay lang kayo. At sa mga kapwa ko seniors, mga ka-seniors, oy, galaw-galaw ha, galaw-galaw. I'm gonna Huwag masyado mag-isip ng mga di dapat isipin. on your bell. Tap Huwag problemahin ng mga di dapat problemahin. if you Yan, mag-exercise. night when the Kahit ilang minuto, knock and ring and tap and mga 10 minutes garo. I'm gonna Kung kaya hanggang 30 minutos, it must not be strenuous. name. Yung ano lang, at least garo, ano tun lamang kita. I'm gonna hoot. Tapos kumain po ng masustansya para malakas ang ating pangatawan at makarating tayo ng 100. Hey little girl. 100 years old And the suit para makareceive kayo ng instead of ng 100,000 pesos from the national government. Tapos mayroong sulat na hali mismo sa Pangulo ng Bansa. And then igwaring counterpart ang provincial government at saka ang municipal government. Ayun yung ginununuan. Kaya yun aim high, tawad. 100 years. Don't come out. Sana matuloy yung pag nag-101 years old ka. Ayun, sari. May dagdag pa mga praise. Pero maganda rin ang maging senior. Pag napakinabangan mo rin yung espiritu at saka yung epekto ng ng ID ng senior citizen, di ba? Kaya go out and register. Mga kaman natin seniors para hindi lang yung 20% ang maabil ninyo na perks, di ba? Kundi pati sa mga long keke, di ba? Yung mahabang pila, lagi may mga priority lanes ngayon. Ayan. At saka
kung naroon po nindo, itong sarong ordinansa na pigbubusol dyan, mga tugang ni Councilor Attorney Ian Makasinag, sa daraga na ang mga establishmento, including the government offices, igwa dapat nin sarong lamesa dyan na may mag-asikaso para po sa mga senior citizens. Yan. Na may magsisimbag sa senda. Talagang ibang persona na talagang nakatoka para sa kanila. Parang may focal, di ba? Para po tabangan taman sinda, tawan tapos sinda ning respeto at saka dignidad. Hindi yung porke matanda na, iniitsapera na natin, ginigilid ka na sana. Tawan tapos sinda ning high regard because without them, mga tugang day taman maabot ining mga satong naabot mo niyan. Ayo. Tapos ang sabi kan, magurang man kamo. Di ba? Oy, good morning sa tong amigo, my friend, Sir Res Bernardo, ng ng The Oriental at ng LKY Group, di ba? Welcome to Legazpi, sir, and hope you enjoy this day, no? And looking for more partnership, tabi. Ayan, sa mga kababayan ta. Good morning, Sir Res, And yung gusto ninyong magmurmirindal dyan na hapon, sa aga, huwag po share ka po dyan sa itaas sa The Oriental. Kaya po dyan ning mirindalan na kunyan, talagang mababasog ka mo, mirindal buffet. Yaw doon susendo mga paboritong mga pagkain, di ba? Yung mga namutan, kumbaga nasiraman ka na ka mga panahon pa, di ba? So, sa pagi kang pagkaon mo kan, makakakrear ka mga tugang ning memorya. O memories na you will enjoy, sabi nga ni Kian, the taste of yesterday. Ang yan. Marka nyo yan every Saturday, 2 p.m. to 4 p.m. po yan dyan sa Lobby Lands. Pa-share ka mo dyan. At saka, kung ikaw nalulungkot ka, mamayang gabi, pwede ka pumunta dyan sa The Bar. Para doon sa mga kababayan ta. Okay, ayan, happy fiesta mo sa Santo Domingo. Happy fiesta sa Santo Domingo Albay, in honor of the patron saint, Saint Dominic of Guzman. So tapos nagarusumisa na 9 o'clock. So mamaya po alas 4 ng hapon kung celebrated mass po. Sino kayang mass presider? Pagkatapos pag 5:30 mayroon pong prosesyon, diyan po sa Santo Domingo. After that, may programa, diyan po sa sa patio. Garo may haranda naman na pagkaon sa mga kabarangay tadi. Garo na kaon ng bit si Kapitan Joy Bansuela kang Pandaya na maruluto naman ni kami Sir Mar. Sir Triwan, Kapitan. Tagamaan mo sa nagkimirindalan dyan so mga pag-iribata sa Kabalikat, Civicom 430 sa Romagibis chapter ma-assist kita, ma-76 kita, ma-78 kita dyan sa prosesyon mga tugang dyan hapon. Okay? Bueno, dagdagan tayo po ng istorya. Alin po dyan sa luwas, mga pangyayari po sa palibot, nasa linya si Partner Al Armario. Partner, good morning, please come in. Thank you so much, partner. Wala pang namamatian na suportang unyan ang mga paraoma, paratanom sa mga ilihidong opisyal kan gobyerno. Sobra sarong bulan na nasinda nagturukaw sa pwesto. Kung kaito, naging pamuso dyan sa 3rd District ang kamote, at least may kamote na naipromoter kumpara ko niyan na maski lamang linsa dahil kinag-popromoter na politiko na mapakusog lalo ang produksyon pananom digdi sa satuyang palibot. Tigadalam pa raw. Baka maalat pa ki 100 days. Pero iba pa ng priority daangon niya na mga luminisal daw. So mga infra. Mga infra. Kada manas rodagulaan dilisya. Ay pangyari. Anyway, digdi sa segundo distrito, partner, kung mano no Taranta, bihira kita ki politikong nadadangog lamang na titawan doon ang agrikultura. Ay, ako na igwa naman. Diyan sa daraga.
Talaga. Matindan suporta ni Mayor Vic Perete sa agriculture. Maray pa si Mayor Vic Perete. Alibasa tuod man sa Bulon baga si Mayor Perete na sasabutan niya ang importansya kan pagtanom. Oo. Yun niya naiidaw man sa iba pa mga politiko na sobra sa bulan na pero garo na yung napipil ang mga paraoma pero may takaoron ang mga paraoma para tanom na garo nga yaday palamang ki suporta kumpara kan mga enot na administrasyon na yaon permi at least tigwa ki mga gamit lamang napigwa pa dara sa mga barangay para may tao sa mga parao magamit nila Aram mo partner Al, yan ang diferensya kon minalipas pa sa ng eleksyon matagruson bumulos matagros talaga partner pero kung bako eleksyon makaskas. magaskas pagkaranin na ang eleksyon pero mo yan na sobra sa bulan pa sa nagturo kausinda garo na ipanapipil kan mga katugangan sang paraoma tapirmi ko kaoro na mga paraoma para tanom ligdi sa bulod pero nga dahil man lamang dahil lamang nga ki mga pamiting na pig-inisyar ang mga ahensyas di gobyerno siring kan Provincial Agriculture, City Agriculture, Department of Agriculture na at least matabangan ang mga paraoma. Maray-ray ngunyan daw merta aranihan pa. Medyo dakul pa ngunyan ang baga suficiente pa. Di na magabot sa ibang mga mga root crops, mga at least mga pisog lamang. Ay mahal. Ay pwedeng may tanong, gulayon, mahal, ang mga gulayon ngunyan. Pati kamote mahal. Dati 40 ngunyan 60 na. Iyon na nga kaya naiidaw yan kan mga ordinary yung paratanong digdi sa mga barangay na sana nga matawan nin doon man ini kan mga bagong opisyalis kan gobyerno lalo sa lokal tangani na at least ma-encourage man lamang ang mga paratanong paraoma batangon yan kadaklan mga may edad na ang mga youth mo yan gari napagalon kumbensyon ang mga youth sa pagtatanom pero yan na naiidaw tabi partner sa mga politiko tangon yan na sana tawanin doon talaga ang agrikultura tayo ini ang buhay ta sa pagkaon daw aldaw na pigamaot na mapakusog lalo ang production. Kunyang kaya partner Al, nagsalida ki mga lideres. Iyo na nga. Diba? So, maadal sindakon itong mga programa ka mga enot, applicable man sa sindaman na taste. Yan ang problema Tapos matiripon sinda para sa ELA, tangani planuhong ang plano para for the next 5 years. Ayun na nga. Dahil ko yan kung baga dapat ko ta, diretso sana sa programa. Diretso sana, Dagdagan na sana ko ta. Ayun na nga anyway, at least ang mga paraho na matawa yan, mga paratano, mga handig sa bulol ta, may mga pagi yan, nagkataman ki hayop, mga manok, yun yan ang kabuhayan digdi. Kaya at least sana, matawan talagang pansin ini sa tuya mga opisyales di gobyerno. Kung sumanga matitibay sa sangguniang, kada sanggunian na na-assign na Komite ng Agriculture talagang umiro, ay talagang mangyayari yan. Kung nasa puso ang paghiro. Pero kung daiman, Nataigwa man na bako? Kaya ikuan man sana sa pang-ibabaw na pero daiman sa buot. Pero may pamalat bunga lang wala. Ang nangyari. Dapat ma-feel kan mga farmers ng tugang sa iyo ang nagbubuhay sa tuya oral daw. Yan bago ang mga pag-asan ki mga positiba dapat aram mo kung sisa may feel adi. Yan ibugtak mo. Nasa puso tamang tao sa tamang pwesto. Sa tamang pwesto. Tama yan. Okay, partner, yan na impormasyon pa digdi sa Southern Part kan Legazpi, Alor Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ay, good morning sa paborito kong kapitan. Brother. Kay Brad at kay kay Brad Danilo Ballester Sr. Kapgare. Good morning, dyan po San Isidro. Kalamaton tabi sa padagos na mantinasyon kan warang balaw-bagaw na ayam pag madaling araw. Ayos na.
Nawara na sa mga lagalag na ayam dyan sa San Isidro. Kaya mga mga kababayan ta dyan, magsunod tabi sa ordinansa para wala tayong problema at hindi kita makadiskwido. Good morning, brother, Sir Mardila. Yan. Good morning man sa mga kapatirang Pi Sigma. Happy anniversary tabi sa Indo, mga brother, mga scholar ng bayan. Para duman sa mga kababayan natin. Alright. Di sa mga kababayan ta na nag-aapot, kumusta na nga Papa Mar ang reblocking dyan sa Bigaa? Ay, madali na. Madali na. Nailing ko kasubang gipag-agi ko buda kasubagong madaling araw. Niligis na kampison. Itong naali na sa mga ginudak baga na mga pirasong mga simento. Inali na. So ang sunod, may piso na duman na nakaarunga. As in, nagdadalaga na kasuhapon. Ngunit na kapag-agi ko, may purma na. Pigpurmahan na. Then, sunod kang pag napurmahan na, malatag kay date na kabilya, so pangkawing baga sa kasugpon, sa ibong nalado, tapos, bubuhusan na yan. Kaya lang, malat pa man kayang kumpirang mga aldaw bago maagihan. And then, pag naagihan yan, susumalyo naman. Kaya padagos ang sakripisyo nindo dyan, mga tugang sa kunyan, sa Premier Distrito. Kaya so iba, pipaagi duman mga tugang sa Buyuan Road. No? Yan sa Buyuan. Diyan nga kung mag-aragit, kung nagmamadali ka mo, taning di kong maipit. At talaga pong may oras na maluwag, may oras mo na talagang abutong kaning siyam-siyam. Diyan po sa sa lugar na yan, both sides, both yung galing Legazpi at saka yung galing naman ng Tabaco, talagang na-stack up diyan po mga tugang sa sa road section na yan, kan Bigaa Arimbay area. Kaya magbaon ng mahabang pasensya, mga tugang, at saka mag-advance ng oras kung may appointment ka, at least mga sarong oras o sarong oras may kabanga ang itagama mo, tangani na kung abutong ka ng siyam-siyam, day ka man giraray malit. Ako na experience ko na dara ko sa auto, mga tugang, anak ng tinapay, inabot ako ng sarong oras. Sarong oras. Hali digdi sa Legazpi, pasiring sa Santo Domingo, sarong oras. Maray na lang nakapultang. Takunda arimate. Pag ikanatirikan doon, lalo magkakagurubot ang traffic. Di ba? Ayan, mapasiguro kita pirme. Oras, pasensya, tapos ang lamang kang tangke. Yan, dagdagan nyo. Kung dati nga kung pirang litro sa ikarga para magbalik ang Legazpi, dagdagan nyo yan, tangani po na may pasiguro ko sa traffic. Kung motorsiklo, medyo nakakaro-injot kiniit, nakasingit-singit, kaya medyo nababawas-bawas ang kidit. Kaya lang talagang iyan ang problema ta. Sabi tangani, may nagka-counterflow, pagkatapos may mga nasingit, kaya pag-abot duman sa inuutan sa may approach kan tulay, nagaro na imbudo bagayan, dumana po ang problema. Dumana nagirit-gitan. It's good na may mga pag-iriba po kita na hali po dyan sa APSIMO, Traffic Division, sa mga kapulisan na talagang mimanda ang kimaray ang traffic at may mga nagkakatirikita na. Kaya lang, minsan talagang iyo bang giraray. Pag tuminalikod sa pulis, tama, karaon garo, Isus Maria Josep, garo na supig karalwasan ng mga niyaong po dyan, mga tugang sa pagsurusuan dyan sa nasa mitpong lugar. Ingat na lang tabi, mga kabayan, medyo matagal-tagal pa yan. So digdi man sa bunot, tapos na po sa asphalt overlay, ewan natin kung saan ang susunod. Na natapos na. Ang sunod kaan, malinya na, tatabaan ang diklom. Iba man, lalo kung nag-uran-uran, Isus Maria Josep, diklom mo pag-agi mo dyan. Malang itong kantinam po, dahil kurit mo nagkaharali baga sa mga dinaranggalo na itong sa mga istad. Yung mga katsay, hinarali mo na pig-aspalto nga Okay, sige, duman sa mga kababayan ta. Sabi ni Lydia Balidoy Isidoro, shout out nga Kuya Mar, mga taga-Birak, Batag. Yan, okay mo tabi. Sige, mga kababayan, istamay lang kamo dyan. We will be back for more stories. Makalios lamang kani.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa alas 11 pagbabareta, nakakulong na sa detention facility kang National Bureau of Investigation sa Bureau of Corrections BioCor sa Muntinlupa City ang alkalde kang San Simon, Pampanga na si Mayor Abundio JP Punsalan Jr. Ini matapos maarestar sa ginibong entrapment operation kang NBI Intelligence Service sa sarong restaurant sa Clark kang Agosto 5 ngunya na taon. Sigon kay NBI Director Jaime Santiago, nakasong robbery, extortion, Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, asin posibleng magpagsukay sa illegal possession of firearms ang kinakahampang kang alkalde. Magigirumduman na naarestar ang alkalde dahil sa aktong pagresibi tintaga sabing suhol katrokes kang sarong resolusyon hali sa lokal na gobyerno. Base sa reklamong isinumiter kang Real Steel Corporation, naghagad si Mayor Ponsalan ning 80 milyones pesos na suhol. Initial na 30 milyon pesos, asin ang balanse na 50 milyon pesos na mabayadan ning babayadan sa mga masunod na aldaw. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Aramon Yato.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan, bro. Friend, till something happens. Mga tugang second partner, iba na natin rin sa programa. Ito ba po sa mga kababayan tao? Yan ha. Magdara po ning pamandong ta bigla na sana pong minauran. Tabata na develop po sa sarong bagyo. Sarong tropical depression si Fabian. Pinangaranan ng Fabian. Itong nasa luwas. Kaya nasa may bahagi mga tugang kang ano yan. Digdi sa may partikan Ilocos Sur, west of Ilocos Sur. Kasubago po yan, no? So 8 o'clock. And then, yung saro, may pigumentayan pang sarong nasa luwas na low pressure area outside of PAR. Malayong-malayo pa ito. Pero, siyempre may epekto po yan sa tuya, mga tugang, mga paguran-uran na yan. Kaya, duman po sa mga kabayan, dapat siguro tabi kita pirmi. O mga aki, day para pasaraway, day magpara dunong-dunong, magdarang pandong, tangani po na day kita magkaigon ng problema. Kuning kaso man na arangkada mga pag-uuran, ha? Ayan, makichismis daw kita makameritis daw kita sa Pag-asa. Kung ano na ang basa ninda dyan. Ayan. Ayan. Ayan natin Ayan. Hello, Pag-asa? Yes po, sir. Aba, Ma'am Ruth? Yes po, sir. Aba, Ma'am Ruth, si Mar po ini sa DCGB. Yes, sir. Ayun, makakakan kami ng update. Na-develop na po bilang tropical depression duman sa may parting Ilocos Sur? Opo, Fabian po. Opo, anong mag-i-epekto kandig sa tuya, ma'am, sa Bicol? So far po, naman siyang gayong epekto sa to kasi digdi na siya sa may west. Mm-hmm. So, ngunyan, may mga pag-uran kita pero dulot po kaning habagat. Habagat. Ayun. Ining nasa outside of PAR, makakapag-enhance ning habagat? Ining outside PAR, si Tropical Storm Podul, Mm-hmm. possible siya na mag-enter mga Sunday evening or Monday. Sunday evening or Monday. Opo. Pero digdi po kaya siya, Sir Mar, sa bandang boundary lang kang PAR, northeastern part boundary. So medyo may kataasan ang medyo may kataasan ang sa iyang coordinates. Opo. Kaya bagaman possible na maaman siyang direktang epekto sa Kabikulan. Ayun. So, rekta siya sa saglit lang po, mabagal lang ang net. okay. Rekta siya digdi sa may Northern Luzon. Northern Luzon. Okay, nya ining mga paguran-uran takaw sa habagat hanggang mga pirang aldaw ni mamati ang tabi, Ma'am Ruth. Actually, bako siya itong kakusugan na habagat, Sir Mar. Okay, Actually, okay. kanina baga, ang apod lang talangkayan, isolated rain showers. Yes, Yung kanina, Opo. severe thunderstorm yun, yung kaninang mga alas 5, alas 6, yung aga digdi sa Legazpi. And then, napundo naman siya. So, although cloudy kita, arog kayan ang mararanasan ta. Ayun. Mga severe thunderstorm, pero patsi-patsi lang siya sa ibang lugar. Haralikot pero man sana. categorized as, Sumatatangudan. cloudy and, expected na sa aga, arog pa rin kani. Then, improving kita by Sunday. Okay. And then, baka by Monday and Tuesday, pag naglaog na si TS Podul, which possible na pangaranan tang Goryo, sunod kay Fabian, kasi si Fabian, paluwas na siya. Okay. Within this day, paluwas na siya digdi sa may west side. Although, naging TV siya. So, by Monday, Tuesday, possible na cloudy pa rin kita, but yung cloudiness niya, hindi, kaya nag-under ang saglit lang.
yung cloudiness niya, most probably, araw din kani nga ngunya na aldaw sa aga. Ayun, oo. Sa Monday and Tuesday. Ayun, mapasiguro pa lang kami dyan sa prosesyon. Natibado Muran. Diyan na hapon. Okay, may procession po. Diyan na hapon may Possible prosesyon. po yan, pero bako man itong heavy rainfall. Iya, oo. Sir Aba. Mar. Opo. Aba. Ma'am Ruth, salamatan po maritami. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Okay, salamat po. Mga tugang Ma'am Ruth Pakala, akang Pag-asa, ali po dyan sa Old Airport. Mga tugang para po dyan sa tuyang pag-update sa kamugtangan kang panahon. O yan, di man pong direktang maka-apektuhan sa tuya, kundi yung abagat, yun nagkapagpakuran sa tuya. Pero, bako man po sigida, kung natangod ang mga panganuron, biglang nagkakigod ng local thunderstorm, yan na po tabi ang nagiging kausa, araw ka na matanda kasubagong pagkaaga. Alright, magdaranin pamandong para po maging ariglado kita. Duwatan Estonia, nasa linya na Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang Bareta, uminabot na sa 3,597 ang nakapagrehistro sa Commission on Election Legazpi. Sa logyan po Sir Mar ni na 7 aldaw na nagpapadagos na voters registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan Election. Nadugangan? Nadugangan naman Sir Mar. Kanakadi pireto nasa 12,000? Apo, nasa 2,000 plus pa lang ito Sir Mar. Oho, ngunyan? Ngunyan, nasa 3,597. As in, padagos pa ni Sir Mar na madudugangan dahilan sa halauwi ko, ang pila digdi sa Ayala Malls Legazpi sa 3rd floor. Dahilan sa digdi po baga Sir Mar, ginibo itong ordinary itong satellite registration kan Comelec Legazpi. Ini Sir Mar ang datos na ipighira sa Disabilities ni Comelec Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo. Kasunod kan paparaning pagtatapos kan pagpaparehistro sa Agosto, di sa aldaw po yan in Domingo. Sinabi ni Del Castillo na mantang nagrarani ang ultimong aldaw kan pagpaparehistro, mas nagdadakol itong mga nagpipila sa inda alagad sagod sa presente manizapol pa manda Sir Mar. Ang sitwasyon kay ni asin ang kinagayuna na dinarani na digdi sa Ayala Malls ang registration dainay initan asin nauuranan ang mga nakapila asin accessible ini sa transportasyon. Sinabi ni Del Castillo na sa ultimong mga aldaw kan rehistrasyon, posible silang magpautog din atab na cut-off dahil manda sa kapasidad na kayang i-akomodar kan sa inang system. Kung kaya pigabisuhan niya ang mga maparehistro, mapakorek in rehistro, mapare-activate at iba pa na mag-atab sa pagpila. Nagpupunta po Sir Mar ang pagurong taon niya na pagkaaga kay Attorney Del Castillo. Balo ka di alagang pasensya kasi sa kadakon na gusto magparehistro, maalat lang kita. Kung sa process lang mismo, less than 10 minutes kaya ko yan. So waiting time po, kaya so medyo nagtipisit kasi sa kadakon na paparehistro, maalat kasi. Pakiuron nilang since ang registration to kasi 8 o'clock to 5 o'clock, so posibilidad na mag-cut off po kami. Na mas maaga kasi baka po papilahon ni kasi man din ma-accommodate. So, might as well, so, atag pa lang, na-estimate nyo na kaya ang pwedeng ma-accommodate pang machine, pang mga personnel na within the day. So, nagka-cut off kita, mas maaga. Para din sayang duman sa mga nakapila na nagpilang tapos naka-cut off. Reminder na lang din po sa gabos na gusto magparehistro, especially sa SK, padala po kang sa inyong ID and birth certificate para ma-verify niyo po. So, edad din na pagdagdag na. So, yan Sir Mar, pahayag man sa pagkipagpurong magbaon ng halabang pasensya. Magbaon talaga Sir Mar, tapos magbaon ng sariling ballpen. Magdara ng isnakan. Opo. Marinig din Sir Mar, may mga tindahan po baga digdi sa loob kang pwedeng mabakal. Oo naman. And then duman Sir Mar, sa tigahanap mo po bagang data sa probinsya kan Albay, naka-inirib ako digdi informasyon na nasa 29,726 na po as of kasuhapon ini, August 7, 2025. Ayun, garo malampasin sa target talaga, di?
Garo malampas opo. sa target. Garo sa national nga ni, so target na 1 million, garo lampas na eh. Oo, kasi dakulaon baga Sir Mar ang populasyon ngunan kay itong mga jóvenes. Kaya tig-approve sara naman yung dainingong mas nga ni 10 aldaw lang po sa pagpaparehistro. Talagang mahiling gusto kagustuhan na kaini na makapag-rehistro as in makapag-participar naman po sa masunod na perilian digdi po sa Tuyang Nasyon. And then sa Bicol Region Sir Mar, sabi digdi sa total na numero, igwa na po ni as of kasuhapon ni August 7, igwa naman po Sir Mar ni 114,051 na applicants para sa pagpaparehistro. Dakulaon suli lang kawano from 60,000 plus. Opo. Kaya nag-aging aldaw ngunyan 114,000 na. Aba. Opo, Sir Mar. Opo. Okay, sige, And then, ang very good. paliwanag ni Attorney Del Castillo, isa sa lang po bagay ni Sir Mar sa pag-aadal man kan itong mitig-apod ng board po dyan na pag-aadal. And then, duman man, pag nag-convene ito, Sir Mar, aprobaran ining mga aplikasyon kan mga nag-apply para sa magparehistro. And then, sa kaman, ma-determinaran kung kabilugan talaga na numero Very na good. nagpaparehistro sa sarong lugar, munisipyo o din sa Bicol Yeah, Region. pag naplansa na kung mahali na sa mga day pwede. Opo. Pag nalinig na, pag nalinig na. Opo, Sir Mar. Ayos, Opo. alright. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang tapang informasyon halilig din sa Ayala Malls, Kaiban, and Comelec Legacy, Enzo Mustaza, DCGB News. Ay, Mami Angel. Ay, naputol. Baby Angel, saan na nasa ngunyan si Sir Gary Lunas? Ha? Si, ano yan? Fire Senior Superintendent Gary Lunas. Sorry, Sir. Hello, Sir Mar. Nasa Central Office na po gayud ini si Central Luzon. Ano, Central Bureau of Fire Protection. Duman siya Central birthday, mauran ang birthday niya. Birthday niya ngon Birthday niya yan. ngayon. Okay, sige. Sa duman, Sir Mar, ang Assistant Regional Director for Operation. Iyog-yugunod mo, anak. Nakalayap na pala duman na yun. Sige. Dahil naman ang pugulan na. Sige, nasa paitaas kayan, kanranggo. Ayan. Alright, sige. Happy birthday kay Fire Senior Superintendent John Gary Luna. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Salamaton, Mama Angel. Yan. Bye-bye Yan po. po mga tugang, mga doon natin mga impormasyones. Ayan, okay. So mga kababayan na po nagpaparehistro at yung mga parehistro pa, sige na po tabi. Tangani po na maging kunyang kamo, maging kwalipikadong butante. Asin sabi ni Ronald, baka sabay kamo duman sa mga linyada, sa lista. Ang nangyari. Alright, Papa Mar, si Say po mamisa sa Santo Domingo mamayang hapon. Sa celebrated mass. Sinong ang mass presider po duman? Garo kunyan, taga Aquinas, taga UST. Si Father Chong. Ano? Garo yung mass presider sa celebrated mass mamaya na alas 4 po ning hapon. Sabi ninda, with St. Dominic, we journey as Jubilee people, blessed, nourished, and sent forth in truth and in love. Alright. Sige po tabi, mga kabayan. Ang sigurado kung may handa dyan sa ano, sigurado kung may handa dyan, si ano yan, si Kapitan Jerry, dyan po sa Santo Domingo Street. Sigurado yan. Alright. Sige po tabi, mga kababayan ta. Duman sa mga kabarangay, good morning sa mga kapatirang Paisigma. Yan. Maligayang anibersaryo sa kanilang lahat. Sige po tabi, mga tugang sa mga kababayan ta. Alright. Sige lang po ang kunyan. Ang pag-asikaso ang mga paraomata, kundi talagang mamundo, mamundo yung mga kaganapan, mga tugang dyan po sa mga paraomata. Talagang iyo man talagang dapat mga asikasoon, lalo na mga tugang sa presyo, kansenda pong mga produkto. Kambal ang problema, mga tugang lalo kang mga taga 3rd District. And siguro, habitangani, with high hopes sinda, dahil ang chairman kan special committee, mga tugang para po sa food security, yung congressman nila dyan. Diba? Di man yan mapabaya, mga tugang ta.
Rambagang Libon is rice granary. Rice granary. So, medyo ngaya, natatakot sinda because of ito nga ni na narangka, halaba, na portion ang narangka mga tugang kan itong mga flood control dyan. Di kay puan po ning daruda kulang pondo yan. So, day manggaro ang papabayaan ng tulos na mairahay tulos yan ta, haraman, mga tugang na kapag day po na asikaso yan, definitely magbababa mga tugang ang production and magkakaigwa ng epekta po yan sa tuya. So alatunta na lang po, wag nating wag tayong attack. Alatunta na lang. Pagkatapos sunod pa na dapat siguro aksyonan dyan, ini po na presyo kan sa tuya po na yan. Kan sa tuya po na mga paroy, lali po sa mga paraoma. May question nga niyan, ano ngaya? Di talaga pwedeng magbakal ang gobyerno kan produce ka mga parauma. At least kaya 50% lamang kan produce kang parauma. Diya? 50% nga bakalong kang gobyerno. Tangon yan, makatugang yan ang problema. Tiuga ka na daw sa iba magtaranom, mapundo na sana, lugi man talaga. Imagine kung ang sa imong input is 11 pesos. 11 pesos ang sa imong gastos. Kada kilo. Para ka makapag-produce ng paroy. Tapos bakal sa imong 8, di lugi ka. Di ba? Lugi ka. Kaya yan ang dyan dapat ko tanam lumaog mga tuga ang makusog na intervention kasi itong gobyerno. Kundi ewan natin kung bakit ganan. Yan ito masabutan talaga na encourage na mag-produce ang sa tuya pong mga kababayan na mag-produce ng paroy. Pero pagabot yung oras, ganoon pinabayaan ta sana. Di ba? So sana mag-ibang po ng paagiyang kung paano ba yan di ba dapat malugi. Di ba? Dagdagan ang mga budiga. Tan sabi, suro pa na sa budiga. Dahil nang mabugtakan, kaya dahil na nagbakal kiparoy. Di ba? Ano yan? Tama ba yun? Pamresyuhan mo niyan? Mga tugan dyan sa NFA? Akala ko 23 pesos yung bilhin nyo ng palay. Bakit 8 pesos na lang daw? May report na nagluwas na 8 pesos na lang bili. Pangyari. Same na with ini pong mga mga local traders na talagang masyadong na libaratan sa tuya po ng mga parauma ng paroy. Yan po ang naging problema ng yan. So hopefully mga tugang maresolveran po yan, mga tugang ka mga kababayan, tatangani po na maging magayon man ang sistema pagabot po kang aldaw. Halos ang gabos naning mga paraoma naglalaom na matabangan magkaigwanin dakulang partisipasyon sa nagkapera po mga programa na nagtataon ng tabang. Garo nga ni nagkipag-partner na ang Department of Labor and Employment at saka ang DA para duman sa saindaman na dole agritupad convergence program. Ay, ayos man na di. Sige po tangabi. And naman sa mga kabarangay mga tugang, ang PAPSI, yung Provincial Agriculture and Fishery Council, naugma dahil may positibo ng reaction mga tugang so yan. So, Department of Labor and Employment duman po sa indang resolusyon na magkaigwaman mga tugang sinang partisipasyon na makapag-rekomendar kahit itong mga programa mga tugang na pinag-o-appreciate kan saro po mga tugang na ahensya di gobyerno para po dyan sa mga paraumata. Ayan, okay? O bueno, mga tugang, pangyari, grabe ang kunyan, grabe po sa tuya na mga pangyayari sa tuyang pong palibot, mga mainit ang mga payukan iba nato mga kababayan. Ano nangyari di daddy? Harap po nindo may saro pong vice alcalde na binadil. Binadil sa laugan sa iyang opisina. Pero bako po niling salve, bako ni sa Bicol, duman po ni sa Aklan. Sa Ibahay at Aklan. Ang sabi, ang nagpaputok mga tugang sa vice alcalde, miyembro kan sa Gudang Bayan. Anak ng tinapay Dinara sa ospital si Vice Mayor Julio Istolioso. Mantang padagos ang investigasyon
sa initial na motibo sa pambabadil. Yung gununon mo, mga mainito ng payo, ha? Garo yan sa Taiwan na pag nag-argumento, diba, nagbabarado lang kilami sa buda ng mga bangko. Ha? O ni binadil sa opisina, ano daw po ang ang sabi kayo ni, ano nga ang naging dahilan kung nga tataarog po kanso nangyari na? Ano ba talaga kuya? Ano nga yung rason? Anong pinag-iwalang kanduwa? Ayun, ang mga pinag-aantabayan ng papuyan tabi, mga tugang yan, ha? Na aldaw na ini ning Biyernes. So may mga tama na ikos. Kamusta na ka mo? International Cat Day ngon ano. Pagkaon naman nilo kay maray supi ko para pabayan ng ikos na mag self-supporting sana. Bawga man nilo kay masiram-siram ngon yan ta. International Cat Day ngon yan. Di ba? Alright. Okay. O de sa mga kabarangay ta, good news ini. Sana maging final na po ini. Pero may estimated na po na mga oil price rollback next week. Ha? Ang sabi, mga tugang, more than 1 peso ang ibababa sa produkto, mga tugang, most especially kang diesel asin po kang kerosene. Tayo magkambal yan na duwa eh. Yung nahali, yung parang paghiwalay ng diesel at saka ng kerosene, yun na po yan. Silang dalawa magkaparte, naghiwalay sila sa proseso. So, 1.25 sa diesel ang possible rollback, 120 sa kerosene. Sa gasolina, ito sana, Ronald, ang satuyang rollback, estimated na mga 25 centimos per liter. Pero, bago pa yung final, yan po, sa base po yan sa trading, mga tugang, mga 4-day trading yan, di ba? And igwapanin sa roongon yan sa kasaaga pa. Okay, di, pag Lunes, naroon kaning oras, yan mapigluluwas yan kang mga oil companies, compare talaga ang final. So, abangan na lang po nindo yan, mga tugang sa Monday. Ha? Yan bagadi, pagkatapos na increase, may rollback pero sintabo sana. Matindang competition po ni Daddy. Ha? Pag binarollback sintabo pero pag increase piso. Parang ang galing ng algebra ninyo. Pero yun na po yan. Wala tayong magagawa because that is dictate mga tugang international market. And dahil very dependent po kita dyan, mga tugang sa mga imported crude oil, kaya masaper talaga kita kaya. Not unless na may maka-invento mga tugang ki gasolina na local sana, baka magburo barato yan. Pero yun na po yan ang trend. Kaya duman sa mga kababayan ta, planuhon sa tuya mga tugang na mga pagbabiyahe. Kung halimbawa, suluman sa nakita, na magamit kita ki bihikulo, ning auto halimbawa, magasos ka ning dakula, ay di, gamiton tanong na gamiton tanong na sukon yan, so mas transport, di ba? Mas transport muna. Tangani po na makatipid-tipid kita. As in day na kita makabawas kita sa pag-piot kan trapiko. Okay? And then, duman sa mga tagabagantabay, maglikay po kita mga tugang sa sulo. Yan ang padagos na abiso kan mga amigo nato from the Bureau of Fire Protection. Dahil ugali po ang sulo. Gabos iyan mga tugang na tipon-tipunan mo magpun kan daraga ka pa o soltero ka pa hanggang sa makaagum ka na maubos po yan in just a spark. Just one wink of your eye, mga tugang tapos na. Di ba? So, para po ligtas, iwasan taan magparagamit kan octopus connection. Iyo. Yung paggamit magaling extension na kadakol mga tugang na nakakabit dyan. Magkonsulta sa indopong electrician, tapos ipahiling kung may nagdadagdag kita ng appliances, ipahilingo na kung iyang kaya pa na akomodaron mga tugang ang additional load
Kasi yung existing na mga linya ng kuryente pati na nakakabit ng mga saksakan. Di ba? Kaya pa bang akomodaron niyang kan system niya? Tangani na bago mo isaksak, sureball ka. Yo. Tabaka day ka nag-aaram sa dit palan sa wire. So ang pirahe pala na kaya sa namang kan convenience outlet mo, hababa. Tapos yung isasaksak mo pala matindi kumonsumo, iinit yan at masusunog yan. Di ba? Kaya po naman sa mga kababayan always consider mga tugang everyday as fire prevention day. At anything can happen mga tugang diyan po sa tuya po ng mga kababayan. Alright? Diyan po sa mga tagabangan tabay niya tong naghahanap nin masiram na makaunan lamang dyan sa Santo Domingo. Pasyaran nyo yung ano yan? J. Barnes Food House. Ano kining may malipot-lipot ang panahon. Mayroon dyan na ano yan? Mayroon dyan na pig-operang samuya po na ano yan? Ang samuyang best actor, stage actor mga tugang magabot po sa Sinakulo. Ang day napapalitan mga tugang na nagaganap na Jesus Christ, Joel Barnedo, ang dabis-dabis na lineman kan aliko. Iyawis na kan J. Barnes Food House, 24 hours mga tugang na bukas para sa overload na lumi at saka igwa pa ng mga iba pang pagkaon ng arugan. Paborito ni Ronald na soup number 5. Jo, marinaga tayo sa iyo. Diyan po sa mga kababayan natin. Okay, duman sa mga tagabangan tabay, mga tugang, good morning sa mga taga-Aliko. Mariray mo palang talaga pag nagkunyang kadi. Paka-experience ako ito na nakabayad ako ng kuryente. Maray man palang talaga pag senior kadi. Tayo guning priority linal. Pero may experience ako kasuod ma. Nalingaw-lingawan so bayadan. Kung narin nga nagsadit so bayadan. Duman pa nga so mapuputulan kita. Nakapag-idali. After kan meeting taduman sangguni ang bayan sa Santo Domingo, diretso kita dyan po sa main office kang Aliko. Tapos duman sa boarding house, mapuputulan kung dito mabayadan. Madali sana. Kawaning number. O duman nga tabi sir ang senior. Nga ning 5 minutos na, bayad na ko. Ali na ko. Ay salamaton, tabi. Napakabilis, di ba? Magayon ang sistema. Pero ang kadakol talaga. Maray nga ning, wako naman puminila. Mapila ko tako, duman baga sa break, drive-thru. Isus Mariusip, dakulo na nakapila. Surunodan doon, mga auto. Pero magayon po yan, magbarayad po tabi, hindi magparadaraya. At kasunod mo, may nagkasarampula na naman mga tugang. Diyan sa 3rd District, garo may nadali, patas tabako, kaya naman sa mga kababayan tabi, magkunyang kita, sunod sa mga dapat na sunodon, asin ayuson, mga tuga ang mga sa tuyang mga konsumo, asin bayadan po ang mga dapat natong bayadan, para po duman sa mga kabarangay ta. Alright? Sa Alpha Kappa ro nga, Sir Mar, 52nd founding anniversary man. Mga Alpha Kappa ro tabi, sa AKP. Happy founding anniversary man po sa Indo. Kasarabay-sabay pa lang naman kang kunyano, kan Pi Sigma anniversary man. Alright? Sige po tabi. Maringon niya mga fraternidad nag-iiriwal kang inot kang mga panahon Misos Mariusip. Igwa pa rin mga burugti ang mga panahon. Ngunyan tamaray na mga friendly na kapos ang mga fraternidad. Arugan dapat. Brotherhood baga. Yung para kompetisyon. Good morning kay Sir Mark J. Sanchez dyan po sa SJ Farm. Ay, di ako na lugaran makapasiring dyan sa emo Sir Mark. Sir J, gusto ming magpasiring dyan Padrita, makikumusta lamang. So, maka-interview lamang kita giraray. Diyan mo sa lugar po nindo. Ayan, basta, dahil sana magsuruko mga tugang sa mga, para tanom. Para po duman sa mga kababayan ta. Alright? Okay.
Sa mga kabarangay tao, advance happy birthday kay RD Padi, Herbie Aguas, tomorrow. And gero soft opening man sa kunyan sa aga kan kan bagong negosyo ni Ma'am Ashley Grill and Resto Bar. Sabi may pastil, igawa ning baluko, tapos may inasal, may bulalo at marami pang iba. Ma'am As, libre ba dyan maki-birthday? Libre maki-birthday dyan. Padya mo sa imong bagong business venture. O bukas lang ang DCGB para sa sponsorship mo, Ma'am As. Alright, mga kapatid. Oras na to, 11:35 na ng paggaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, 10:00 hanggang 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga kapatid. Ang bilis-bilis ng oras talaga. Parang inihila. Alas 11:40 na. Ay, alas 11. Iyo, tama. Para doon sa mga may lalakarin.
Oy mga misis, rekas-rekasan, taon to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Kunin natin ang mga balita. Ali po dyan sa luwas. Nasa linya na ang mga pag-iribay nato, mga tugang. Minakaredy na ang lalaking pasiguro pirme. May nagkaparapot ba sa kuya Diyos? I-text mo na lang sa kuya kung sila itong principal na kalbo. Bani nga sa barkada may ma-advise ang milabang. Diyos, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. I-text mo na lang sa kuya. Ha? I-text mo na lang sa kuya kung sa itong principal na kalbo. Mamaya. Ngani nga yan na ma-advise mi man ko niyo na ito sa barkada mi. May mga nararabasan talaga. May nararabasan. May mga sunado pala talaga. Collateral damage. Okay, sige. Guide. Ano kung ito yan? Anyway, sabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 5 may kinaraman sabi Sir Mar sa disaster response, partikular na sa pagkataon ni na asistensya siring na sana sa mga food packs asin mga non-food items. Pinitabi Sir Mar ang nagbubutuan mo niyan sa nagpapadagos na media forum na pinapod kan na sabing ahensya kung sa parte kan naging discussion sabi Sir Mar sa nasa 36 na mga local government units igwanin mga naka-preposition na mga food packs as in non-food items ang DSWD Bicol. Aba. Sa record kan ahensya sabi Sir Mar, as of August 7, 2025, igwanin nakasaray na 131,417 na pidaso in family food packs, siring man 26,113 na mga non-food items na anuman na oras pwedeng ipawagas ka na DSWD Bicol kung na kinakaipuhan kan mga Bicolano. Hali sa nasabing bilang sabi Sir Mar, digdi sa tuya sa probinsya kan Albay, igwanin naka-preposition na nasa 16,219 na mga family food packs as in 20,506 na non-food items. Kung kaya siniguro kan nasabing ahensya sa paagi ni Mr. Joseph Creston, ang Policy and Plans Division Chief kan DSWD Bicol na igwa pirmi din nakasaray na tabang ang DSWD para sa mga Bicolano. Pag sinabi nating family food packs, yan yung may 6 na kilong bigas. Iso na kahon ini Sir Mar, may bagas, may may dilata, kape, may tapos noodles. May noodles. Ayan. Na pag sinabing non-food items, mga ano man ini? Non-food items, Sir Mar, so nakabaldi man ini, may hygiene kit, hygiene kit. may sleeping kit, tapos may mga galon. Ayun. So, naka-preposition yan. Tanganin na kuning kaso man talagang dumating sa worst case scenario, may madalian na mahuhugot ng haranisan na. Actually, 36 na LGUs, may mga naka-preposition sabi Sir Mar. Ang asigurasyon kan DSWD Bicol, dahil nahuhubasan kung pasiguro na mga non-food items, buda mga family food pack. Iya, pero bako man sinda ang primerong minasakuro kayo bako. LGU mo na magpuan sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya. Pag kulang na, saka sinda maakoder. Correct. Yan yung channeling, di ba? Kang pagtabang. Pero kung may mga LGU na talagang matibay kumarinyo, natadalo na lang tulos. Barikat? Kaskas. Ay, dahil pa nagrasyon sa munisipyo, igwa ng food packs. Iyo. So, ito? Hindi nakasarang yan, hindi inot naman yan, hindi man naitaw pa kayo. Naka-preposition na. Naka-preposition na. Anyway, yes, Sir Mar, kumbaga, naka-preposition lang. Tapos halimbawa, oras ng pangaipo, may minaabot pa kaya. Iyan, dahil na magpaparahalat pa na may transporta, kung magka-problema baga sa dalan, di malong problema yan. At siya una duman. Preposition na. Preposition na. Ayan. Yan ang pinaka-essence yan. Tangani na day maantala, day maatraso ang pagtatao ng ayuda. Correct. Alright.
So yan tadi Sir Mar, na discussion mo niyan sa nagapadagos na Media Forum kantis WDP Call. Nasa buong kita, Joshua Bino, PCGD. Thank you very much. Mga tugang, yan po mga doon natin mga istorya ha. Pangyayari sa mga baka. Pigiling-giling ko digyan sa tuya po ng mga pamrisyuhan na minonitor mga tugang kan Department of Agriculture sa agri-fishery commodities. Digdi po sa Legazpi City Public Market, ha? Ang well-milled rice na local, hindi imported, yung local, ang presyo pala, Ronald, 45 pesos per kilo. So, pork liempo, mga tugang, 360 pesos per kilo, 360. Ay, nagbaba na, bako ng 400, 420, bako na, 360 na. Ang tilapia, sa Legazpi City Public Market, sabi kan DA sa monitoring po ninda as of yesterday, 180 ang kilo. Anak ng tinapay, pamahal ng pamahal talaga. Parehas na ang presyo kang galunggong. Dati barato itong tilapia compared to Gigi na galing sa dagat. Ngunyan magkaparehas na sinda. Nangyari. So, bilog na manok, ang manok, nagbal na din ito 230 mga tugang ang sarong bilog na manok. Una nagmahal. Mga tugang subunay. So medium size, dati mga 7, 6.50 ni. Ngunyan 8 pesos na po tabi. Tangrasong kayan, mga tugang, kulang na daang produksyon. Kaya nagmamahal ang manok at saka ang bunay. Bata madali na mag-bare months. Mga ipo naman kan kadakol na bunay. 8 ang yung medium. Sa ampalaya, anak ng tinapay, ampalaya 180 per kilo. Magtaranong kita mga paraoma, tanganing dumakol ang produksyon at dumami ang supply, tanganing bumaba. Diba? Ang pichay, auning pichay ang Susmar Yusuf, mahalo nun. Muminalon sa kilo kang pichay, 200 pesos. Pwede man ka mo magtanong mga tugang ng hydroponics ng pichay. Kundi ka mo ng lote. Diba? Pwede sa hydroponics ang pichay. Papa John, ang kilo kang pichay, 200 na. Pero yun ang pinakamadaling itanong, 25 days, mayroon ka ng kita. Kumaga fast cash crop. Pichay, native pichay, mas barato pa mga tugang Subagyo pichay. 120 sana Subagyo pichay. So native na pichay, 200 per kilo. So karabasa, so repolyo, 140 per kilo. Ang kamatis dyan po sa Legazpi City Public Market, 80 pesos per kilo. So brown sugar, 75 pesos. So cooking oil, kada litro, 100. So red onion long local, 160. O yan po tabi ang pamresyuhan. Pagilin ko sa ibang mga merkado, mga tugang kang, ibang merkado kan Arog sa Naga, sa Virac, sa Masbate, sa Daet, sa Pili, Iriga, Naga, City People's Mall, Ligao City Public Market, Tabaco City Public Market, ay may mga item na barabarato manigdi sa Legazpi. Ang manok nga ni duman po sa sa Naga City People's Mall, mahal. Ayan po tabi, mag-asikaso kita. Magtaranong kita, magpulos kita sa diritang pagkaon. Tanganing mabos-bosan po yan ang mga gastusin natin. Pataas na pataas po ang presyo kan mga agricultural products natin. Sa totoo lang. Indang ngata po arog kaan. Ayan. Papa Mar, maray ngayaw, maray pa magtanom na lang maritatas o gulayon. Sa gulay ngayon, Papa Mar. Sabi ni Uji,
Garo nakagulpi ka, OG, kang kunya na, kan itong sitaw mo, yung naman na 85 na sa kilo. Garo malang ka pa yun, partner. Kahit sana, OGM, kahit sana, tanong sana kita. Tayo na yan ang satuyang pong pag-asa. Sabi ba ni Ma'am Brenda, sa pagtanom, daing gutom. Kaya nasa tuya na sana po yan. Sa ngunya na panahon, mga tugang with the recent technology, kan sa tuya po ng mga pagtatanom sa agrikultura, dahil mo na kay puwaning dakula na lote, parang ikaw makapagtanom ng pagkaon mo, igwa na po nin mga bago na mga sistema. Pwede yung containerized farming, yung sa pagi kang mga basyo, kan sa indong mga, mga mineral water, gibong po rin doon na tanuman ng gulayon. Pwedeng vertical, pwedeng horizontal. Diba? Pwedeng isirabit sa kudal, o pwedeng sa baris-bisang kan arong. Diba? Kung medyo may kuro-kwarta kang diit, pwede kang hydroponics. Diba? Maraming parahan, mga tugang. O, tinunan. 2 weeks ago, ang sabi sa kuya ni partner OGM, 70 ngayon sa kilo. Tapos naging 85. Ngunyan, mga tugang, 95 na ang sitaw. Kita nyo na yan. Kaya, dapat talaga adalan mo ko ang sistema kang pagtanong OGM ade. Kung na rin iyan magiging hit. Tanganin Kaya lang kita kaya kami sandig sa Pilipinas. Yan ang pigubusol ko na ngayon. Mga 1 town, 1 product. Ngani na day magpareho ang produce ka mga para umata. Minsan pag binaba na ngani dyan sa mga bagsakan area, na nalulugi man sa para umata barato, makal. Takadakol na supply. Imbis niya malapa, ipabakal sa ng mababa. Pero kung arog po ka ni sistema, medyo nakakabawi-bawi ang pusinda sa kapagalan po ninda. Kaya lang dapat ang parauma dahil magi at the same time consumer. Diba? Dapat tag-supply ka, bago mo i-supply sa iba, tapon ng sa pamilya mo. Diba? So, kukonsumong kang pamilya mo, saka mo ipabakal. Ang more often than not, anong nangyayari, diba, OGM, we sell our products, tapos we buy our food consumption sa merkado. Ari na, diba? Imbis magwalat, diba? Magwalat kayo kapag ka, susubra yung ipabakal ta. Pero more often than not, tangani makabawi ang kapitan, pabarakal lang mo, mabakal sa kita. Diba? Sana umabot po sa punto na, dumakol po ang produksyon, dakol po ang nangangaipo Imagine bahagi ng turismo din yan. Ayan po na bahagi ng turismo din yan mga tugang na na pagtatanom, agrikultura, because yung supply food chain, di ba? Yung supply ng pagkain, mga tugang na napupunta diyan sa mga restaurants, sa mga hotels, na nangangaipo po kayan, dapat nga may direkta na kitang pagdara dumang ka para uma. Tangani pong day na po ngani ngayang yan. Sabi ni Ujib, ako ngaya nagatanong Papa Mar pag barato. Pag barato ngaya natanong na ako. Tanganing pagkatapos kang ayos man ang style mo naadala mo na ang sa imong sistema. Alright, sige tabi. OGM, good luck sa imo pong venture dyan po Pero magkailihan kami ni OGM. Talagang sitaw na pamanggit niya. Yung aralama pati nga yan, Papa Mar. Yun. Di ba? Igos man lang talaga yan. Tsaka tamang tiyempo. Di ba? Tamang tiyempo. Kaya nga ni magayon din ning naging lakdang kan DOST o Department of Science and Technology na nagluluwas na may up na sinda Manungod dyan sa mga sistema kan sa tung temperatura, kung anong mga dapat nagribunta para makapagtanong kita ng tultul. Diyan po sa tuya po mga umahan. Okay? So, try to visit that. At then, mahapot-hapot diyan po sa DOST. Tangani po na, kaya po ng digital farming using science-based mga tugang na kunyan. Alright? Okay. Happy birthday kay 430 KB430 Justin 4050
si Justin Balkin. Happy birthday, Tabi, sir. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Di ba? Alright, and then padagos pa po ang preparasyon, mga tugang kang, ano yan, kan sa tuya na lokal na gobyerno kan Santo Domingo, in connection kan, ano yan, in connection kan, kapistahan kan sa ano yan sa sangunyan kapistahan po dyan sa kan San Domenico Guzman, pero by October yan po yung Paroy Festival, parang Harvest Festival, di ba? Harvest Festival, and then kunyan yan may mga aktibidades. Ayan, di mapuuna po ang Mayor's Cup. Sa aga may marathon, tapos pagka Domingo, opening ng Mayor's Cup. Basketball po yan. Matindi gabos na 23 na barangay nagpartisipar. Ay, abangan ta po yan mga tugang na mga pangyayaring yan. Diyan po sa Manuan po kan Santo Domingo dakol po mga aktibidades para po dyan sa paabot pa na October. Although we are celebrating today, yan pong piyesta kan St. Domenico Guzman, pero yung mga tao dyan naghaharanda talaga, mga tugang, pag ano yan, Oktubre bagong ani. Tapos ang patron na picture pag ano yang October is yung Santo Rosario, yeah. Yan po, Tabi, para duman sa mga kababayan ta. Kaya sungunan kung may mga nag-agda sa Indo ay di marahi. Pero kung ay di problema. Diba sa mga kabarangay tayan. Alright. Ano ba, Papa Mar? Kumusta man kami digdi sa Ilawud? Kandaraga. Nangyayari sa Indo. Kumusta? May tubig ka mo dyan? And then, ano yan? Duman sa mga kababayan ta, Papa Mar, anong maray gibuhon pag pipirot? Ay, madali man lang yan, magkaturog ka. Dahil man ibang bulong yan, ikaturog mo tapos ang problema mo, partner. Okay, paano, Tabi, mga kapatid? I think this is all for today. Ayop na kami po ay nakapaglingkod ng tapat at tama sa sendo po gabos na pong aldaw. Thank you very much for keeping us company. Ako po ang sinong lingkod, Mardila, dahil iba, salit sa napirotihan. Lardo Technical, katuwang na po dyan si Kuya Jonah Pulis, kasubago si Ronald Baldo. Si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. At siyempre, mapagilibat sa newsroom, sa luwas, sa Mega Force Patrol, sa iba't ibang mga lugar, at mga kababayan sa inman sa mundo. Ako po si Mardila, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sabaga na po masunod na programa, ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na po yan. It'll rain a sunny day. I know. The Dice